Part 2. They just got back from school, so dot 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 Totoo, klaro, kumpleto. No? Kasi yun yung dot challenges sa radyo eh. dot. Kailangan maramdaman yung nakikinig na nandun siya sa pinangyayari ng balita. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sorry, kind of sleepy. No. Yung buwan tayo pag She's also gonna have ballet class, so yeah. So I'm gonna get ready for my ballet class. Just have a quick nap. Get ready right now. Wait, I need to get a bag. Let's go pack my stuff up. First, we're gonna bring an extra shirt. A phone. And something that I need. Mula sa bulubunduking lugar, sinayang lolo sa isang kariton, nagila-gila po ng kalabaw. Pwede na naman ginawa ang kanilang pagkakaalam nila. Kailangan ay personal na madala ang ama sa poblasyon para I'm gonna buy bottle of water, so I'll just bring my phone for buying. Because I have my QR here. Pero pagpiliw ng DSWD, hindi kailangan dalhin sa kanila ang mga tulad nito dahil Next pinupuntahan naman nila ang mga bahay is my brush, because she told us to. Next is a brush, because she told us to go use some get some brushes, and then let's go. Nang makuha na ng suspect ang kalahating milyong pisong mark money mula sa undercover agent, dinakip siya ng mga ahente ng NBI Criminal Investigation Division o CRIM. Arestado ang 67 taong gulang na lalaking pulis akto nagbibenta ng peking kunya. Sa loob ng kanyang backpack, bumukan sa 3 times ago. Pilipinas ang peking foreign currencies at US Treasury bonds. Ayon sa ating informasyon ng alak ay lahat ng mga peking dokumentong ito, maging itong mga fake US dollars at treasury bonds,
ay nakakahalaga na $200 plus million o bilyong piso. Dahil $100 yun ang ito. Alam mo, so medyo maganda yung quality. Pwede na to ask 8:50 our a.m. from the Homeland Security, particularly the U.S. Service, to check more on that. Don't mind this mess. But we certify that all those covered. December 23, 2025 po, nakapag-test drive po kami. Ito kami ng 4 set of $100 bills, and then we coordinated with the Bank of Central. But it took us a few months kasi medyo naiya po si Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamo, kabilang ang illegal possession and use of false treasury or bank notes. May nagbigay sa akin. Ayaw na yun, ayaw pa rin mga counterfeit. hindi maaligawan ng isang tao. Sigurado kung pagawaan ito, ito, mga kasama. So, doon na po muna tayo. Pero meron na po rin kami tinitingnan na mga isa direct offense also to the US government na yung pera nila pinuproduce at gagamitin kung saan ang mga bagay. Paalala ng PSP para matukoy kung tunay ang pera. Okay, first we're gonna get these Number ones. one kasi yung mayroon yung material ng parts pa lang kasi. So, hindi sa ordinary yung paper na smooth. This one, ano yun nakakalap mo yung United States of America. So, race printed look. So, may watermark yan. So, look at the inside, may mga pictures dyan. Embedded security thread, nakatago yan dyan. So, check natin ito, wala. And if, dapat ito for changing yung department mo na. And the gym is right here. Para sa GMA Integrated News. And this is the gym. Nakatuto, 24 oras. Kung umaaray na kayo sa dami ng gastusin ngayon, konti pang higpit ng sinturo na kailangan dahil pati ang singil sa tubig ay asahang tataas din sa pagpasok ng second quarter ng taon. Maliwanag ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, wala itong kinalaman sa gera sa Iran, kundi bunsod ng Foreign Currency Differential Adjustments o FCDA. Ang FCDA ay isang mekanismo para mabawi o di kaya ay masukay sa ulit ng Manila Water at Maynila ang pagbaba o pagtaas ng bayad nito sa foreign loan dahil sa pabago-bagong halaga ng piso kontra dolyar. Para sa Maynila, 27 centavos kada buwan ang dagdag singil para sa mga customer na kumukonsumo ng 10 cubic meters. Piso naman para sa 20 cubic meters ang konsumo, habang mahigit 2 piso sa 30 cubic meters ang konsumo. Para naman sa mga customer ng Manila Water, 14 centavos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters, 29 centavos sa 20 cubic meters, habang 58 centavos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. He's gonna wait. Matapos umabsent ng ilang buwan, nagparamdam si Senator Bato de la Rosa at umiling na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sa kanyang sulat kahapon kay Senate President Tito Soto, sinabi niyang nais ng kanyang pamilya na tumira sa Senate Mansion ng ilang araw para raw sa isang fundraising event ng AFP. Inirefer daw ni Soto ang hiling ni De La Rosa kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Pero sabi ni Mendoza, denied ang request dahil dapat kasama ang senador bago payagang tumira sa Senate Mansion. May ongoing repairs din daw ngayon doon. Nag-absent si De La Rosa sa Senado mula noong Nobyembre matapos umugong na may ilalabas na arrest warrant sa kanya ang International Criminal Court. Sabi naman ni Soto, hindi ito ang unang komunikasyon ni De La Rosa sa kanila. Mula po noon, lumagda daw si De La Rosa sa isang resolusyon na kaka-aproba lamang ng Senado nitong Martes. Nakalagda rin daw si De La Rosa sa inilabas ng Minority Bloc noong Disyembre na tinagoy ang Blue Ribbon Committee Minority Report. Malaking palaisipan kung bakit nagkaroon ng tila isang maliit na pulo sa gilid ng Laguna de Bay sa bahagi ng Sitio Sapa sa barangay Ginoong Sanay, Binangonan, Rizal. May mga kumalat na videos na nagsasabing mayroon daw pagsabog sa lugar na nasa southern part ng Talim Island. Pero sabi ng hepe ng Binangonan Police, gumuho ang lupa sa ginagawang coastal road sa lugar Miyerkules ng hapon. Ay gumuho nga pong lupa, yung naitambak po sa ginagawang kalsada. Ano po, so yun po, pero yung sa kumakalat po na mga vlog sa social media na explosion
ay wala pong katotohanan. Based po sa interview din at based po sa mga nakakita po doon sa pangyayari. Sabi ng ilang taga-Talim Island, Everyone go to the sinawat gym. umano ng bulkan o hot spring ng lugar. Bagay na hindi raw masasagot ng PNP. Po, ang sabi naman po ng mga nakakita, nakasaksi nung nangyari po yun ay wala naman pong pagsabog at yung sa hot spring at yung sa sinasabing butas po sa ilalim ay siguro po ay expert lang po yung makakasagot doon. Nagsadya sa lugar ang NDRRMO ng Mm, Binonan look at the at phone. kanilang Public Information Office. Sa kanilang tansya, nasa isa't kalahating bus ang haba at kasing lamang ang umusbong na pulo na puro raw burak. Inspect po kami. Wala po kami nakitang sumabog talaga doon. Ang nakita po namin doon ay isang parang burak na mahaba po siya. Ang isa sa hindi pa malinaw kung bumuho ang tambak ng Tiding. lupa sa ginagawang kalsada na proyekto ng DPWH. Bakit may gap na tinatayang mahigit 5 hanggang kulang 10 metro ang lumitaw na pulo? Isusumite raw nila sa eksperto ang kanilang mga naobserbahan. Yung report po namin, initial report po namin, report po muna namin sa aming Menro and Three- we will meet 3 po hours, experts para po ma-determine 3 po namin hours later. Ayon kay PHIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, bagamat matagal na may mga hot spring sa Talim Island na nasa Laguna de Bay, wala raw aktibong bulkan sa lawa. Mas maigi raw na masiyasat ito ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz Nakabuto, 24 oras. Mga kapuso, halos malunod sa tanong ang mga residente sa Taytay, Palawan. Ang mga kailangan kasing bigya o yung jellyfish sa kanilang kalampasigan, kulay pink. Anong mga bigya ito? Kuya Tim, ano na? Inakit ng pangamba ang mga taga-Taytay, Palawan na ang kanilang dalampasigan, ginagsa ng mga bigla, nakakaiba raw ang itsura. Ang kulay kasi nito hindi itim o puti, hindi pink. Ayon sa empleyado ng Municipal Office ng Taytay na si Mary Ann, umaga nito contest na may naamoy silang masangsang. Nakita po namin sa gilid kasi po low tide na po. Tingnan po. Tapos napansin po namin marami na pong pink na jellyfish na nagkalat po doon. Nagulat lang po talaga kami sa first time ko po nakita na sobrang daming ganun klaseng jellyfish. Kilala ni Mary Ann, kaya nagsusunod ang lahat ang pink na tigya sa kanilang dalampasigan. Dot. Siguro po Dot. iba na Dot. yung pressure ng tubig. Dot. Dot. Tinanong ang mga pink na tigya sa Taytay. Dot. Ang yakin! Ano na? Ang mga pink na tigya tinanong sa Taytay ay mga from ng Gomora o labong-labong. At dahil wala kamatis na iba at kulay na mga ito, kilala din sila sa tawag na tomato jellyfish. Ang mga labong-labong na kadalasan nakikita sa katuligan ng Indo-Pacific kaya lumaki hanggang 40 centimeters. Patuloy nila ng clearing operation at paglibig ng mga nagsumputang labong-labong sa Taytay. Ayon sa Bee Farm ni Maropa, madalas po talaga itong maobserbahan tuwing mainit ang panahon. This is not rare this Time for a night routine. So we can attribute that to the extreme heat, lalo na sa coastal waters. Pwede pa natin i-attribute ito sa availability of food. Wala natin dapat pangamba sa pagsulpot nito. Ang kanilang system, hindi fatal o hindi nakamamatay. Kailan ari pa rito magdulot ang mga natin. Kaya dapat pa rin sila iwasan. There's no cause to panic sa ating mga beach tour and even local communities. In the first place, ito may area, hindi naman tourism beach area. Nothing to cause for alarm. Hayaan lang po, natural phenomenon ito. Laging tandaan, importante ang mayanap. Kung sa Kuya Kim, masaya po kayo. 24. Mabilis na bigyan tayo para Now it's time for me to go to bed. Good news from Dingdong Dantes himself. Mapaplo na muli simula bukas ang Amazing Earth News Time Shop ito tuwing Sabado pagkatapos ng 24 oras weekend. At hindi lang yan dahil marami ding abangan sa anniversary special ng Family Food kung saan siya rin ang host. Kabilang sa dapat utupan ng guesting ng 6 Showtime host at baba. First, I'm gonna brush my teeth. Sinaw ngayon si Sparkle artist Jerry Gonzalez. Kabilang sa kanyang pinagsakabalahan ang pinikulang Graduation Day kung saan relate much daw siya sa role.
going to be Derek, maraming kabataan ang may inspire sa pelikula para mag-contribute sa kanilang pag-aaral. So, nakarelate ako kasi college ako, na naranasan ko rin yung mga naranasan kasi Manila. Ang hirap. But then, kapag natapos ko yung course mo, like ako natapos ko yung nursing, very fulfilling talaga. Up next, reggae artist and social media personality na si Elias JTV. Kamusta ang first acting project sa Encantado Chronicles Sangre? Now let's go to bed. Wait. Excellence recognized on the world stage. Seasoned professional with authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness Oh my all gosh, these today, emotions and turn them into positive action. Earth. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Para maipatupad ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kami rin sa GMA News Online ay tumatalima sa standards ng GMA Integrated News na dapat patas, totoo at walang pinapaborang pagbabalita. Kami ang team totoo. Maaasahan nyo kami sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at maputing pamamahala. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong ilaan nararapat lamang pantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project. Mula sa flood control hanggang sa mga pagdinig, nangungulang GMA. Hi guys! Masinsinan ang pagsusuri, nagpapantay na ninindigan. Check na natin! Araw-araw ba? Puro magnanakaw. Ito ang Pantay Kaban ng Bayan mula sa GMA. This is the end of this video. I hope you enjoyed this day. So, bye guys!